Ang naka-video Isipin mo na lang kung yung taong papatayin mo is, kasi syempre hindi pa nakakapagsalita, di ba? Yung taong papatayin mo is gusto pa talagang mabuhay. Kung siya lumalaban, dapat lumalaban. It depends sa situation kung gaano kunyari, kung nakuhahantungan talaga ng patay ay ng ano na yun is kamatayan na talaga. Parang wala na talagang kahit anong Kahit ano ba siyang gamitin, ganyan? Hindi, pero para sa akin deserve niya pa rin hindi ako sa euthanasia kasi lahat ng what if meron pang miracle Oo. Tsaka murder yun, di ba? Oo, di ba murder? Kasi, di ba, sabi mo, hindi na ako nakakapagsalita, wala na Ay, ito na lang. Is abortion considered as murder? No. Magkaiba tayo. Yes. Kasi, kahit sabihin natin fetus yan, may buhay yan. If we talk about science kasi biological, meron talaga siya. Pero sa pagkakaalam ko, sa first stage, hindi pa talaga siya... First stage, hindi. Actually, nabasa ko sa isang article, fetus is not, human being, human, hindi pa talaga siya, actually, human. Yung kasi, yung abortion kasi para sa akin, kung if ever magpapa-abort ka, para hindi ka na makakita ng blood, may shape na nakatawan ng bata. Ang gagawin mo, kung gusto mo talagang ipa-abort sa una pa lang, 12 weeks, sobrang late pa lang na sperm. Sperm pa lang yung aalisin sa'yo, hindi yung sperm Yung iba kasi, the moment na nag-touch yung, ano ba sa lalaki? Egg-sperm? Or, hindi egg-sperm Basta white sperm na. Nagwo-work lang sila together, pero yung sa life, yung sasabihin na nag-minimurder mo yung bata kahit sabi mo yung sperm. Hindi ako naniniwala na minimurder siya kasi sobrang pro-life talaga ako. Okay ba tayo sa part? Pero agree ka sa abortion. May part sa akin na hindi. Bakit? Ito, hear me out Kasi, nagulat ako meron ako kilala. Siya, dalaga. Tawag dito, ilang beses na siya nag-abortion. Nainis ako sa part na yun kasi ginusto ng babae tsaka ng lalaki ng mga anak. Pero habang nandun na sila sa kalagitnaan, tsaka nainis pa na yung Pero ilang beses na? Ilang beses na. Parang ang pangit ng Oo, bakit talaga sabi ko, dun ko na-realize na, shit, kung ganyan din naman, edi yun naman din isa lang ako sa abortion. Dun talaga yung para sa akin yung abortion, talaga siya, tawag doon. Okay lang talaga sa akin yung abortion. Pero may requirement. Pero yung para sa akin, yung abortion kasi siya parang ginagamit na siya ng mga mas nangangailangan talaga yung kunyari. Hindi lang din yan, basta ayaw talagang maging nanay. Pero hindi niya tinatake advantage yung yung doon na yun, if ever na i-legalize siya. Kasi yung abortion, hindi dapat siya normalize ng mga sasabihin natin i-legalize siya, hindi siya same sa normalize. Kasi kung ina-normalize mo yun, illegal yun, malalayo siya sa legalize. At saka ang matindi dyan, para kang gumagawa ng kasalanan na iniisip mo wala kang kasalanan. Kaya ang gagawin, instead na paulit-ulit na i-normalize yung gano'n. What if pag-aralan nila yung contraceptives? Yung mga contraceptives, di ba? Tsaka sa akin kung sakasakali, kung magkakaroon ng ganong again, gusto ko sa maayos na sistema. Isa rin yan sa mga problema na kung bakit hindi rin ako umagagi sa akin. Lalo na kapag dito sa Pilipinas. Pero kung hindi tayo ng basang maayos na sistema, kasi yung gano'n, sabihin natin Yung pangit pa rin yung mindset ng Pilipino, gano'n na. Sabihin natin na may requirements na gano'n tayo dito kayo sa Pilipinas. Paano kung nagbawa nito? Alam mo, meron sa Quiapo. Kapag nagbawa yung sunshine, ayun, bumibili lang sila sa Quiapo ng
Ang pangit ng gano'n. Tsaka ano, eto pa, isa pa. Sa isang family, ito yung batas na pagagawa. Merong requirements, may mga requirements or kailangan na ipakita bago ka magpabuntis. Para sa akin, ano? Ano requirements? Like, kailangan financial stable ka before. Yun. Para sa akin din ganun. Kasi, ang pangit na nino-normalize natin, di ba, sobrang hirap ng pamilya. Pero dapat nga ganun yung mindset ng presidente natin ngayon, di ba? Kasi instead ay normal. Kasi ang poverty kasi is intentional by the government. Intentional ng government poverty. Kasi the more na mas marami yung mahirap, the more na mas marami yung uhaw para sa kanila, para sa service nila. Tsaka sila rin kasi ang nagpapasalanan. Oo, di ba? Ang problema lang, tsaka marami pa rin bulag sa Pilipinas. Hindi, sabihin natin na, oo, napapansin natin na karamihan kasi, pero mas marami Mas marami pa rin bulag. talaga. Kasi Sabihin nila walang evidence. Ano masasabi mo daw sa may ano? walang pangalan. Walang evidence. I mean, tama siya sa part na yun na huwag tayo maniwala kung walang evidence. Pero kung may mga witness, pwede siyang i-consider eh. Pwede siyang i-consider as evidence. Tsaka, First ano yun, no? Tsaka First primary ano yun, di ba? oo, tsaka, future lawyer. Tsaka, future kasi ako eh, manalambog. Future pong ng mga ano. Tsaka Kidnapper ako. may mga, tawag dito, tsaka kung may mga cases na hindi ka pa rin maniwala, common sense. Sorry po. Tsaka kahit ano experience mo, di ba? Talagang i-depend. At saka ito ang pangit sa law. Ito ang pangit sa law eh. Ang purpose ng law para protektahan yung, attorney, attorney. Ang purpose ng attorney para protektahan yung sa'yo mo. Either it's right or wrong. Ibig sabihin, kahit tama or mali yung kinakampihan mo, kailangan mo siyang i-defend. At ang pangit sa sabi. Depende naman kung tatanggapin mo sila. Alam mo, pag naging lawyer ako, as a lawyer, paano nyo haharapin yung case na yung tatay, pinatay yung rapist ng Ay, putang ina. Masaya ako. lawyer ka, ikaw yung judge, kailangan mo maging non-biased. So, ano ba yung ako yung pinaka-judge. Ikaw yung pinaka-judge. Tapos ganito, yung sa kanya, ang pinaprotect niya is, yung rapist. Yung pinatay na pala. Ang pinaprotect niya yung pamilya ng rapist na nagpapakulong sa akin. Kasi ako, bilang tatay, pinatay ko yung rapist na nang-rape sa kanya. Depende pa rin sa ang judge na gumigit na lang siya. Pero, kung maglalagay na nga sila nung mas maayos na ano, depende kung paano nila yung lawyer. Ang napapalungkot sa part. May mga time din talaga na yung biniperahan. Alam mo tama, pero pagdating sa law, nagiging mali. Alam mo kapag if ever man na maging judge ako, hindi ako titigil hanggang hindi napapakulong. Para hindi ako titigil dun sa ano, hindi ako Gaganan. hindi ako hindi ko i-declare na tapos na yung yung case, debate, yung case nilang dalawa hanggat hindi nakakulong hindi nakakulong yung rape. Paano kung binayaran nung rape? Yan, isa rin yan sa problema dito sa Pilipinas. Oo. Bayad ang batas. Bayad ang Kaya kung hindi justice. ka Kung maya. hihingin mo yung justice, magpayaman ka muna bago ka. Kaya nga yung death penalty, punta naman tayo sa death penalty. Duktong-duktong yan. Yung death penalty, mas maganda siya sa Ibang maayos sa system. Hindi rin talaga ako agree sa death penalty dito sa Pilipinas kasi hanggat hindi pa pantay yung justice system dito sa Pilipinas. Happy, sad, tsaka disappointed. Angry. Happy, disappointed, angry.
ano. Pangit talaga ng sistema dito. Cut mo. Pangit talaga ng sistema sa Pilipinas. So, next. Pangit talaga ng sistema dito sa Pilipinas. Ang pangit talaga ng sistema dito sa Pilipinas. Oh, di ba? Gabong galing. First pa lang yun, First episode pa lang ng vlog natin yun, di na nawa. Sobrang dami. 10 minutes na tayo. Sa YouTube. Alam mo yung post. Hindi ako marunong eh. Hindi, tapos na kahit walang ano. Kahit walang nabalikan edit. natin lang. Oo. Hindi lang naman purpose ng balikan nila. Sige. Anyway, continue. Okay. So, what we're talking about? About Part 2 na the- kaya? O, part 2 na.